mga pinakamasakit na pwede mong gawin para masaktan din siya. Yes, ibig sabihin ay bibigyan din natin siya ng pasakit. Na kung nasasaktan ka man sa kanya palagi, na palagi kang nahihirapan, this time utol ay siya na naman yung bigyan natin ng pasakit. So ito ngayon, no, based sa studies, na yung mga sasabihin natin dito ay proven, no, na yung magiging cause and effect or yung magiging resulta ay talagang masasaktan yung partner mo. Na yung pinakamasakit utol na mararanasan niya. Kasi kung minsan is para sa sarili natin, masama nga rin naman talaga na makapaghiganti ka or maghihiganti ka. But kung minsan is ito kasi yung magpapaibsan ng ating mga pasakit. Na ito kasi yung minsan yung nagbibigay ng lunas. Na once na makapaghiganti na tayo sa tao na yon ay parang mabubunutan tayo ng tinik. So ngayon kung ito talaga yung gusto mo or ito yung mga binabalak mo, na ito yung gusto mong mangyari, na parang dito ka masasatisfied, then gawin nyo po yung sasabihin ko sa video na ito. Actually, medyo marami-rami ito. So, but kailangan nyo lang talagang itong gagawin or susundan. Okay, na yung una sa lahat ay bumalik, sakyan at atrasan. Okay, ibig sabihin, kapag paulit-ulit ka nang binabalikan, now this time is, yes, tatanggapin pa rin natin siya. No, bumalik eh. So, paano ngayon natin siyang sasakyan kung hindi natin siya tinatanggap? So, kailangan muna natin siyang tanggapin para dito na natin siya sasakyan. Na yung hindi niya alam, this time, sa huling pagkakataon ay may binabalak ka na palang iiwan siya or aatrasan or tatapusin na yung relationship ninyo. Sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa kanya, sasakyan mo muna siya ng sasakyan and then bigla ka na lang aatras. No, kailangan utol ay firm na yung desisyon mo dito. Kumbaga pa buo na dapat. Na yung tipong kahit ano pa yung sasabihin niya, no, palagi mong tandaan kung bakit kayo humantong na paulit-ulit ka na lang nabibigyan ng pasakit. So, ito yung tanging paraan or yung magiging solusyon mo para mabigyan ka rin ng peace of mind. Okay, so gawin nyo po ito. Na kapag bumalik, no, sakyan and then atrasan. Hindi yung sakyan sasakay ka pa sa kanya. Naku po. So yun, and then ito, yung pangalawa natin is maging nice for a week at maglaho. Yes. Ibig sabihin utol, magiging okay ka muna. Ito po once na kayo ay nasa situation na in a relationship pa. But, kung nahihirapan ka na paulit-ulit ka nang niloloko, pero still kayo pa rin, so ito yun ang dapat mong gagawin. No? Na kailangan is magiging nice ka sa kanya sa loob ng 1 linggo. Ibig sabihin, meron tayong timeline. Na pagdating ng 1 linggo, no, is bigla kang maglaho. Kumbaga pa is sanay-sanayan muna natin siya sa kung ano man yung kagustuhan niya. No, maging sunod-sunuran ka muna. Okay? Na yung tipong ginagawa mo lahat-lahat ng mga sinasabi niya. Yes, nagiging nice ka talaga. Hindi ka mareklamo, hindi mo siya pinagbabawalan. Kasi yung hindi niya alam ay pagdating pala ng 1 linggo ay bigla kang mawawala. Ito mga utol, trust me, masasaktan talaga yung partner mo dito. Okay? So yun, and then ito, yung pangatlo natin is ipakita na hindi apektado. No? Sa pamamagitan na sa lahat ng social media mo is dapat wala kang activity. Or kahit hindi man sa social media, no? Even sa real world. Kundi, no activities ka muna. Na yung tipong hindi ka or hindi ka kumukuha ng pansin, hindi ka nagpapapansin din sa kanya. Na yung tipong parang bigla kang naglaho, na halimbawa na lang nagkahiwalay kayo, is the more kasi na nagpapakita ka na ikaw ay apektado, marami ka pang pinopost sa social media, and panay ka pa share ng mga emotional quotes na kung ano-ano pang paparinig, ay nagpapahiwatig lang po ito na ikaw mismo ay nasasaktan. So paano ngayon masasaktan yung partner mo or yung ex mo kapag ikaw mismo ay nasasaktan na? But kung makikita niya kasi na parang wala lang sa'yo, na hindi ka apektado dahil no words ka, no activities ka, yung tipong parang wala lang. Kasi yung pagdating sa'yo, nananahimik ka lang kasi kailangan mo ng kapayapaan eh. So then pagdating pala sa partner mo, na habang wala kang sinasabi is the more pala siyang nababalisa, napapraning, or naguguluhan kakaisip kung ano na yung meron sa'yo, kung apektado ka nga ba talaga, kung totoo bang minahal mo siya dati, or baka sinakyan mo lang. Yes!
So isa po yun sa maiisip na sigurado masasaktan po yung partner mo or yung ex mo man. So yun. And then ito, yung pang-apat natin is mag-beg. Pag bumalik ay unahan, atrasan. Okay, ikaw po dito yung magmamakaawa. Halimbawa na lang, niloko ka, no? And ulit-ulit ka lang sinasaktan. So, pero kailangan nating ipakita dito na parang bulag ka pa din. Sa pamamagitan na ikaw pa ito yung magbibeg, hihingi ng sorry, magmamakaawa. And then, sa oras na siya ay bumalik, ito mga utula kung bakit natin naisabi na kailangan mo rin siyang unahan. Unahan na atrasan. Kasi once na paulit-ulit kang niloloko, paulit-ulit kang sinasaktan, no? And then, ikaw pa ito yung nagmamakaawa na para pabalikin siya. Trust me mga utol, kumukuha na rin ito ng buwelo para iwanan ka ulit. So that's why, kaya natin naisabi na kailangan mo siyang unahan. No? Kapag bumalik, is unahan natin siyang atrasan. Once kasi na maunahan mo siya, talagang masasaktan din po yun. Kasi that's why kung minsan na nasasaktan din kayo, dahil kapag kayo ay naunahan, na yung tipong hindi ka handa or hindi mo napaghandaan, nasa isang iglap na lang is bigla na lang siyang aatras or bigla na lang siyang walang kibo sa'yo. Diba? Siyempre masakit yon. So ganun din po ang gagawin natin. No? Na ang buong akala niya is kailangan na kailangan mo siya kasi nagmamakaawa ka eh. Pero yun na nga, yung hindi niya alam ay kumukuha ka ng buwelo para unahan siya na atrasan din. No? Sa oras ng pagbalik niya is ikaw pala ay paatras din. So yun. And then ito, yung panglima natin is maging sunod-sunuran for a week. Sabay, laho. Actually, hindi rin ito lumalayo sa number 2 natin, no? Na magiging nice muna for a week. But, yun na nga, specifically, no, na kailangan mong maging sunod-sunuran muna. No? In a week. No, kasi, the more na naging sunod-sunuran ka, ang buong akala niya is bulag na bulag ka talaga. So, pero yung hindi niya alam, no, na yung sunod-sunuran or yung pagiging submissive mo ay may hangganan na hanggang 1 linggo lang pala. Nang pagdating ng 1 linggo, after mong mapanood ito, no, dito tayo magsimula ng 1 linggo. So, after nung 1 linggo, bigla ka palang maglaho, bigla ka palang mawala, tiyak, masasaktan sigurado yung partner mo. So yun. And then ito, yung pang-anim natin is walang kibo all the way. Ibig sabihin, utol, kapag hindi mo siya kinikibo, totally, no? All the way. Na sunod-sunod na talaga, kumbaga pa, forever. Na yung tipong hindi ka na niya madidistorbo, hindi na siya makapenetrate sa'yo, yung tipong wala na siyang access. Na kahit may access man siya is hindi ka talaga kumikibo, hindi ka nagpapatinag kumbaga. So once na ganito ka utol, sigurado masasaktan ng sobra, ng labis, no? Yung partner mo kasi halimbawa na lang, no, na nakilala ka niya na patay ka sa kanya, but this time nakita niya na, uy, teka lang, bakit sobrang tigas nito? Ano kaya yung meron? So that's why makakarinig ka pa ng panunumbat na, uy, baka ikaw na ito yung may lalaki dyan, ha? Baka ikaw na ito yung may bago, kaya ang tapang mo na sa ngayon. But again, no, walang kibo all the way pa rin. Kailangan is wala ka talagang pagpaparamdam sa kanya. Sigurado utol, masasaktan po yun na kahit ano man yung iniisip niya sa'yo, and then wala man lang siyang nakukuhang sagot galing din sa'yo, ay tiyak, iuuwi po ito na luhaan. So yun. And then ito, yung pang-7 natin is black totally. Okay, that's why naisabi natin lagi yung totally. Kasi, sa pagbablock utol, hindi po ito laro. No, yung tipong ibablock mo siya and then pagkalipas ng ilang araw is i-unblock mo na naman. So mababasa ka po or mababasa ng partner mo yung kilos mo dito. Na next time kahit ibablock mo siya is magiging walang epekto na ito pagdating sa kanya. Kasi basang-basa niya na na someday pagdating ng araw ay i-unblock mo lang din naman. So again, kung gusto nyo talaga na magkaroon ng takot na para masaktan din yung partner ninyo, kailangan sa oras na ikaw ay nang-block sa kanya is totohanan nyo po. Kumbaga pa, dapat forever. Yung tipong siya talaga ito yung magmamakaawa sa'yo. Na, hoy, i-unblock mo na ako. Pasensya na, sorry na talaga. No, balikan mo na ako, please lang, i-unblock mo na ako. Yes. So but then, kung gusto nyo talaga na masaktan ng lubusan, lalong-lalo na kapag siya ay nagmamakaawa, and then, hindi ka pa rin nagpapatinag, kapag binablock mo pa rin siya totally, yes. Kung yung pasakit or yung gusto mo talaga siyang masaktan, na ito yung goal mo utol, gawin nyo po na i-block siya totally or forever. Na sigurado, masasaktan po yun.
Kahit ikaw ba naman na i-block totally, hindi ka ba nasasaktan? Di ba masakit? So yun din po ang gagawin mo sa kanya. And then ito yung panghuli natin is maging successful ka someday. Yes. Sino ba naman yung hindi maiinggit na ex na kapag nakita ka niya someday na naging successful na? Yung tipong maginhawa na yung buhay mo, lalong-lalo na kapag may partner ka na loyal, and then masaya na yung pagsasama ninyo, na yung tipong napaka-happy na ng pamumuhay mo. Ika nga, success is the best revenge nga. No, kung nakikita kasi ng ex mo na naging successful ka na, sigurado, iiyak din po yun. Lalong-lalo na kapag siya is walang-wala pa rin, andyan pa rin, nasa stage pa rin ng naglolokohan, uutuan, pero ikaw is nasa serious relationship na. Nabuo na yung family mo, masayang-masaya ka na, sigurado, masasaktan talaga siya dito ng lubusan. Okay? So yun ang po utol yung mga gawain kung gusto nyo talagang maghigante, no? Kung napapansin niyo is parang ipapain lang natin siya or ipapasok natin siya sa bait natin na once na kumagat ay dito na din natin siya sasaktan or dito na natin din siya paasahin na yung buong akala niya ay ganun ka pa din, which is hindi pala. So yun ang po ang tanging sikreto dyan. Ha? So yun ang po mga utol, sanay na unawaan ninyo yung video na ito. So maraming salamat, ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na ring magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko na.